Kamusta mga ka-movie recap? Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang nakakakilabot na pelikulang puno ng agham, eksperimento at takot. Hollow Man. Isang siyentipiko ang nagtangkang mag-eksperimento sa sarili para maging invisible. Pero ang kapangyarihan, nagdala ng matinding kapahamakan. Kaya tara, samahan niyo akong balikan ang nakakapanindig balahibong kwento ng Hollow Man. Si Dr. Sebastian Kane ay isang napakatalino, ngunit mayabang at matapang na siyentipiko na nagtatrabaho sa isang military-funded na proyekto para makagawa ng serum na kaya gawing invisible ang isang tao. Kasama niya sa koponan ang dating kasintahan niyang si Linda McKay, kaibigan niyang si Matt Kensington, at iba pang mga siyentipiko tulad ni Sarah Kennedy, Janice Walton, Carter Abbey at Frank Chase. Matagal na silang nag-aaral ng invisibility serum, nagsimula sa mga hayop. Isang malaking tagumpay ang naging pagsubok nila sa isang gorilya na naging invisible at naibalik nila sa dati nitong anyo. Ngunit nahirapan sila sa pagbalik sa dating anyo ng gorilya, isang kritikal na bahagi ng pagsasaliksik para makamit ang kaligtasan ng tao kapag sumubok na sila. Nagpasya si Sebastian na maging unang tao na mag-eksperimento gamit ang serum kahit labag sa ilang panuntunan. Sa kabila ng mga babala at hindi pagsang-ayon ng ilan sa koponan, siya ay sumubok. Sa inaasahan nilang tagumpay, napasailalim si Sebastian sa proseso at naging invisible siya. Sa unang pagkakataon, natuwa siya sa bagong kapangyarihan na makaligtaan ng iba, malayang makatahol sa paligid ng hindi nakikita. Nagsimula siyang mang-asar at maglaro sa mga kasama gamit ang kanyang invisibility. Tinangkang ibalik siya ng mga scientifico sa kanyang nakikitang anyo ngunit nabigo sila noong una, dahilan upang maipit siya sa estado ng pagiging invisible. Dahil sa kanyang invisibility, nagbago ang ugali ni Sebastian nang unti-unting mawala ang kanyang pagkatao. Siya ay naging mapanupil at marahas. Nawalan siya ng malasakit at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hindi magandang paraan, kabilang ang pananakot sa mga kasamahan. Sa panahon ng kanyang pagiging invisible, nakagawa siya ng mga malisyosong gawain tulad ng panunukso kay Sarah at iba pang mga kasama. Ito ang unang tanda na nagsisimula na siyang magbago nang hindi na kontrolado ang kanyang kalagayan. Nalaman ng mga kasama ang nangyayari ngunit nahirapan silang pigilan siya dahil sa kanyang invisibility. Pinilit siyang i-quarantine sa loob ng laboratorio para hindi makadulot ng panganib sa iba. Ngunit hindi nakapagpigil si Sebastian sa pagkulong at nasimulan niyang balaklakasin ang kanyang mga plano dahil sa napakalakas na ego at pagkulong sa invisibility ay nagdulot ng paranoia at lunod sa sarili. Lumabas si Sebastian sa laboratorio ng labag sa mga patakaran. Nagpunta siya sa kanyang apartment at doon ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang invisible form upang maniktik sa kanyang kapitbahay na babae. Doon niya napagtanto ang sukdulang ng kapangyarihan ng invisibility. Nakita niya ito nang nagbihis at naligo ng walang alam ang babae. Dahil sa labis na pagnanais at kalasingan ng kapangyarihan, nilabag ni Sebastian ang hangganang moral nang sadyang ginahasa ang babae nang hindi ito nakikitang invisible. Ipinakita nitong matindi ang bigat ng pagbago ng kanyang pagkatao. Mula sa isang scientist na may layunin, naging isang mapanganib na nilalang. Nagsimula rin siyang gawin ang iba pang mga malisyosong bagay tulad ng paninikil sa kaliwanagan ng mga kasamahan at paninira sa kanilang mga buhay, lalo na kina Linda at Matt. Tinangka niyang burahin ang mga ebidensya ng kanyang mga ginawa gamit ang teknolohiyang video loop upang mapaniwala ang iba na wala siyang kinalaman sa mga pag-atake sa kanila. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang pumatay ni Sebastian ng mga hayop sa laboratorio at unti-unting sinubukan niyang patayin ang ibang mga miyembro ng koponan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga balita at mga hinuha tungkol sa estado ni Sebastian. Sa halip na iulat ng koponan ang tagumpay kay military oversight, si Sebastian ay nagkaroon ng lihim na plano. Nagsinungaling siya sa komite at sinabi na kailangan nila ng karagdagang oras. Siya ang humimok kay Linda at Matt na sumang-ayon sa hindi pagsasabi sa iba tungkol sa totoong estado ng eksperimento. Sa kanyang invisibility, nagkaroon si Sebastian ng mapanirang pag-uugali. Ginamit niya ang kapangyarihan para makapaniktik at mang-api sa mga kasamahan. Isang malupit na eksena ay nanggahasain niya ng brutal ang kapitbahay niyang babae habang invisible,
Isang pangyayaring nagsignal ng kanyang unti-unting pagbabagong naging psychopath. Si Linda, na hindi na masaya sa mga nangyayari, ay nagbabala kay Sebastian na kung siya ay aalis muli, siya at si Matt ay magre-report sa committee. Ngunit hindi ito pinansin ni Sebastian. Nagsagawa siya ng panlilinlang gamit ang isang device na nagpapakita ng video loop ng kanyang init, heat signature, sa kanyang laboratory quarters upang maalihan ng ebidensya ang kanyang pag-alis. Sa katunayan, lihim siyang umaalis sa laboratorio at pinanood ang pag-uusap ni Linda at Matt. Isa pa sa kanyang mga kalokohan ay ang pagsira ng bintana at pananakot sa kanila nang makitang sila ay malapit na. Ang robotikong panlilinlang na iyon ay naging dahilan upang malito ang mga kasama at hindi siya mahuli sa tunay na sala. Patuloy na nagiging mas delikado si Sebastian. Sa isang eksena, napatay niya ang isang aso na ginagamit bilang hayop sa eksperimento ng walang habag. Ipinakita nito ang kanyang kagaspangan at kawalang hiya bilang invisible na nilalang. Dito, nalaman ng koponan na hindi sila totoong nakikipag-ugnayan kay Sebastian nang nahuli nilang nanonood lamang sila ng recorded video loop. Natuklasan nila ang kanyang pakikipagsabuatan sa labas ng laboratorio, kaya naghanda sila sa posibleng panganib. Hinanap ni Linda at Matt si Sebastian upang ilantad ang buong operasyon. Nakarating sila sa bahay ng mentor nila na si Dr. Howard Kramer upang mag-report sa mga militar. Ngunit pagkatapos umalis nila, pumasok si Sebastian sa bahay ni Kramer, pinagputol ang mga linya ng telepono, o nilunod si Kramer sa swimming pool bilang tanda ng pagsupil sa pagbubunyag. Kinabukasan, nagbalik si Sebastian sa laboratorio. Naghintay siya hanggang lahat ng mga miyembro ng koponan ay pumasok, sa kanya pinutol ang mga linya ng telepono at indisable ang elevator codes maliban sa kanyang sarili. Isinara niya ang buong lab para hindi makatakas ang sinuman. Nagplano ang koponan na hulihin at patahimikin si Sebastian dahil sa panganib na dala niya. Sa kabilang banda, nagsimula si Sebastian na patayin ang mga miyembro ng koponan ng isa-isa. Ang unang biktima niya ay si Janice, na nahulog at namatay nang bumagal siya sa lakad. Sumunod naman ang pag-atake kay Carter sa labas habang hinahanap nila siya gamit ang thermal goggles at tranquilizer guns. Si Carter ay nasugatan ng malubha ngunit namatay bago sila nakaligtas. Matapos mawala sina Janice at Carter, nagbalik ang natitirang koponan sa laboratory. Si Linda at si Matt ay nagtago habang gumagamit ng iba't ibang gadgets upang mahanap si Sebastian. Isang matinding labanan ang naganap kung saan sakit na nasugatan si Matt, pati si Carter ay namatay sa kamay ni Sebastian. Nalock ni Sebastian kay Linda at Matt sa walk-in freezer at iniwan silang nagyelo sa loob bilang parusa. Sa kabila ng hirap na dulot ng lamig, nakahanap ng paraan si Linda gamit ang mga kagamitan sa laboratorio. Nakagawa siya ng electromagnet mula sa defibrillator upang mabuksan ang pintuan ng freezer. Sinimulan niya ring humawak ng apoy upang painitin si Matt at nagsimula siyang mag-ipon ng mga materyales para gumawa ng flamethrower. Sa bahagi naman ni Sebastian, naghanda siya ng isang bombang gawa sa mga chemicals at centrifuge para sumabog ang buong laboratorio matapos niyang makawala. Habang lumalawak ang panganib na dala ni Sebastian, gumagawa siya ng bomba mula sa mga chemical sa loob ng laboratorio. Sinira niya ang keyboard ng kontrol ng bomba upang hindi maputol ang proseso. Pinlano niyang sirain ang buong pasilidad pagkatapos niyang makalabas upang hindi mahuli o madokumentuhan. Sa isang mahalagang eksena, habang sinisikap niyang makapasok sa elevator, naatag ni Linda si Sebastian gamit ang gawa nilang flamethrower. Nagliyab ang mga damit at latex mask ni Sebastian, ngunit nagawa niyang makatakas sa apoy. Nagsimula ang isang napakamatinding harapang labanan sa loob ng elevator shaft. Si Matt, na nasugatan din, ay nakatulong kay Linda na labanan si Sebastian. Sa kanilang paligsahan, napatamaan si Sebastian ng crowbar na hawak ni Matt. Ngunit bumangon muli si Sebastian upang atakihin sila. Habang si Sebastian ay sinusubukang supilin ng tuluyan sina Linda at Matt, napasigaw si Linda ng isang huling halik para sa old times' sake. Sa pagkakataong iyon, pinutol ni Linda ang mga kable ng elevator, nagdulot ng pagbagsak ni Sebastian pababa ng shaft. Habang bumabagsak si Sebastian sa elevator shaft, partially visible na ang katawan niya dahil sa kuryente na dumaan sa kanyang katawan. Nakita ng mga nakaligtas ang kanyang mga kalansay,
laman, at mga kalamnan na malinaw na nakalantad. Ito ang kanyang huling sandali habang siya ay bumabagsak sa apoy na nagmumula sa nasusunog na laboratorio. Maluwag na nakaligtas sina Linda at Matt mula sa sunog, dala ang trauma at takot sa kanilang mga karanasan. Tinulungan sila agad ng mga emergency personnel. Sa katapusan ng pelikula, iniwan sa isipan ng mga manonood ang mga tanong tungkol sa moralidad ng paggamit ng agham at kapangyarihan. Ang kwento ni Sebastian ay isang babala kung paano maaaring magdala ng kasamaan at pagkawasak ang walang kontrol na kapangyarihan. Ang invisibility, bagaman tila isang pambihirang lakas, ay nagdulot kay Sebastian ng paranoia, kawalan ng kontrol at brutalidad. Nagwakas ang pelikula sa eksenang nasusunog na laboratorio, ang simbolo ng pagtatapos ng isang mapanganib na eksperimento at isang makapangyarihang nilalang na napasailalim sa sarili niyang kasamaan. Nag-iwan ang team na may malalim na pangamba at pasakit sa nangyari. Ang kwento ng Hollow Man ay nananatiling isang klasikong paalala ng peligro ng sobrang lakas na hindi sinasamahan ng tamang kaisipan at puso. Ayun mga ka-movie recap, natapos na natin ang kwento ng Hollow Man. Nakakatakot isipin kung ano ang kayang gawin ng tao kapag walang nakakita sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong makasamang manood ng iba't ibang pelikula. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na movie recap.